carry over to the 20th Congress. Yan po sabi ni Duterte, no, ni Sara. The prosecution accused Duterte of modifying a Supreme Court decision to fit her agenda when it has been supposedly established that the Senate is continuing body that can carry out a non-legislative functions from one Congress to another. Correct. Kasi ang impeachment po, katulad ng sinabi ko kanina, ang impeachment po ay hindi legislative work. Hindi po ito legislative work na kapag natapos na ang 19th Congress at 20th Congress na, ay bumabalik siya sa zero nagbaback to zero siya. Uumpisa na naman ulit. Hindi po ganun yung impeachment, no? Ito po ay naka-carry over kasi hindi naman po ito legislative work. Di ba? So, malinaw po yan, Okay. On Duterte's claim that all allegations against her were unsubstantiated. Ulitin ko, on Duterte's claim that the allegations against her were unsubstantiated. The prosecution insisted that the impeachment articles are based on facts and evidentiary matters. So, sinabi ko na kanina, di ba, yung mga facts. Ang daming facts, mga kaibigan, na inilatag. Yung nga lang, yung mga Mary Grace Piatos, may mga resibo yun. Ilan yun? Almost 2,000, mga kaibigan, na mga gawang pangalan. May resibo yun, di ba? Yun pangalan Yung pangalan, mga kaibigan, Sara Duterte. Di ba? Kung titingnan nyo. Ano pa? Respondent Duterte continues to perpetuate falsehood, deception, and injustice by resorting to mislead this honorable impeachment court with inaccuracies and false contentions. The reply read, Duterte was impeached on the grounds of betrayal of public trust, culpable of violation of Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes. Yan. Kasama na mga kaibigan yung kanyang pangungontrata, pagkakausap niya ng assassin at kinontrata niya na ipatsugi si PBBM, si First Lady at saka si Speaker. At doon naman sa bribery, yung ginawa po niya sa kanyang mga executive, mga kaibigan, katulad ng Mercado, binigyan po niya ng white envelope na may lamang pera, 50,000. So, yan po mga kaibigan At yung graft and corruption, mga kaibigan, yan, alam niya, di ba? Magkano yung pera na etong pera na nalustay, mga kaibigan, di ba? And then betrayal of public trust. Betrayal of public trust yan dahil pinagkatiwalaan siya ng taong bayan pagkatapos gano'n ang ginawa niya. And then culpable violation of the Constitution. Malinaw na ito ay mga ginawa niya ay pagbabiolate ng Constitution at other high crimes. At yung the totality of her attitude, her behavior as a vice president ay talagang unbecoming, mga kaibigan, of a vice president na nahalal, di ba? Hindi dapat na ganyan ang ating vice presidente. Biruin mo, nagmumura, nagtitreat na magpapatsugi, at nagbabribe, basta-bastang gumagamit ng confidential funds na wala namang mga tunay na mga tao, di ba? Kundi mga gawa-gawang mga tao, mga binayaran daw. Corruption yan mga kaibigan, no? So, malinaw na malinaw po yan. Ano pa? So, she was accused of plotting to assassinate President Ferdinand Marcos Jr., misusing confidential funds, bribing government officials, and being involved in extrajudicial killings in Davao City. Yan, ito, kasama din to, no? Yung extrajudicial killings, no, mga kaibigan, ng panahon na siya ay mayor ng Davao City. These articles of impeachment highlight respondents Duterte's unfitness for public office. The reply read, a trial is not only warranted but necessary to reinforce justice
democratic principles and affirmed that no individual stands above the law. It added, the fate of the trial is uncertain after Senate President Jesus Cordero said the Senate of the 20th Congress can dismiss the trial by a majority vote. Yan. So kung sakaling i-dismiss nila yan ng Senado, mga kaibigan, hindi pa rin sila makawala dyan kasi ang mga naghain yan, mga kaibigan, ay dadalhin yan sa Court of Appeals, no? At maaari silang mga kaibigan, maaari silang makasuhan diyan, no? Kasi hindi po nila sinusunod ang Constitution ng Pilipinas. Dahil malinaw naman po nakalagay sa Constitution na dapat na i-try nila, no? Hindi nila i-dismiss without the trial. Ang sabi po, mga kaibigan, ang gagawin ay to try and to decide. Dalawa lang to try and to decide, no? Pagkatapos ng trial, yan, mag-decide kayo kung i-convict nyo or i-dismiss nyo or i-convict or i-acquit, no? Dalawa lang yan. Conviction or acquittal, no? So, kailangan mag-try muna trial and then pagkatapos ng trial, mag-decide to convict or to acquit. Ganun po yun, mga kaibigan. Pero tila natatakot po etong kampo ni VP Sara Duterte na maumpisahan ang trial dahil alam po nila na pag nag-start na po ang trial ay lalabas na po tuloy-tuloy ang baho ni Sara Duterte. Mga kaibigan, nangangalingasaw, masahol pa sa truck ng basura ang baho ng Vice Presidente. Diba? Real talk. Okay. Real talk tayo, ha? Okay. So, mga kaibigan, ang bottom line, they pleaded not guilty pero gusto ipa-dismiss ang trial, which is parang hindi tugma. If sure ka na malinis ka, hindi mo ipapadismiss ito. And the same time, bigatin ng lawyers ni Sara. So why? Why gusto agad ipa-dismiss? Kasi may iniiwasan na mabuksan na kahit magagaling na 16 lawyers from Fortune firm ay may hirapan depensahan si Sara dahil sa mabibigat na mga ebidensya. Yan po ang buong katotohanan. Sa bigat ng mga ebidensya ay hindi po nila kakayanin na ipagtanggol si VP Sara Duterte. Okay. Sara Duterte pleads not guilty in impeachment case but wants trial dismiss. Yan. Dismissal po ang gusto. Akala ko ba gusto ng bloodbath? Oh. Puro kayabangan talaga ito si VP Sara Duterte, no? Bloodbath daw. Pero eto na. Gusto pa lang ipa-dismiss ang kaso. So kailangan po matuloy ang impeachment dahil ito ay hindi lang gawa-gawang kaso, may mga ebidensya na kailangang malaman ng taong bayan, di ba? So kailangan po yan talaga na matuloy. Yan po ang buong katotohanan. Diba? So, mga kaibigan, no? Dito naman tayo. Okay. Sara Duterte. Okay. Bugok o sinungaling? Bukoy destroys her pathetic assassination denial. So, tingnan nga po natin ito. Okay. Ito. So, sabi po dito, card killers don't need contracts. Bukoy takes down VP Duterte claim that PBBM assassination allegation is not legit. Yan. Yan. So, yan na. House Prosecution Panel spokesperson lawyer Antonio Bukoy can help but call out the absurdity of Vice President Sara Duterte's claim that the absence of a written contract undermined one of her impeachment allegations, particularly the order to assassinate President Marcos and other top officials. Yan. So, House Prosecution Panel spokesperson lawyer Antonio Bukoy can help but call the absurdity of Vice President Sara Duterte's claim that the absence of a written contract undermines one of her impeachment allegations, particularly the order to assassinate President Marcos and other top officials. Parang eng-eng itong si Sara. Mga kaibigan, saan ka nakakita na nag-utos ng assassin may kontrata?
nakakita mga kaibigan? Nakakita na ba kayo na nag-hire ng assassin pagkatapos pumirma pa ng contract, may papel pa? Saan ka nakakita ng ganun? Di ba itinatago nga yung mga ganun na kailangan sa ano lang yan, sa verbal lang yan kasi hindi nga pwedeng may ebidensya. Pati nga yung mga pera na binabayad pinapadaan-daan pa yan sa kung kani-kanino Hindi diretsa sa principal to the assassin, di ba? So, ano yung sinasabi ni Sara Duterte? Bugok talaga mga kaibigan. Lawyer ba yan? Lawyer ba yan si Sara? Bakit may pagkabugok? Ay, nako talaga. So, alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan O, di ba? Tama yung sabi ni Bukoy. Hindi ho, di ba? Hindi naman sinusulat yan. I agree. To kill, etc. Walang ganun Kasi illegal Bukoy sarcastically said during a press conference Friday, June 28. You know, contracting an assassin does not need any paperwork. Kasi mga kaibigan, yung sinasabi po ni VP Sara Duterte ay paano daw mapapatunayan doon sa impeachment, sa binibintang sa kanya, wala naman daw kontrata. My God, anong nangyari sa iyo, VP Sara Duterte? Anong nangyari sa iyo? Lawyer ka ba? Parang hindi ka nag-iisip. Diba? My God, anong klaseng tao yan? Anong klaseng vice president? Sabi niya, lawyer siya. Parang hindi siya nag-iisip. Saan ka nakakita na nag-hire ng assassin, may kontrata pa? My God, Sara. Mukhang grabe na talaga yung sayad ng ulo mo. Grabe. So, article number 1. Article number 1 of the 7 articles of impeachment lodged against Duterte reads conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. In Duterte's answer, Cotilam, to the impeachment complaint, the Vice President said that there was no written contract to support the claim that she plotted to kill 3 officials. My God! The fact na sinabi mo yan online, narinig ng buong sangkatauhan at ng buong mundo na sinabi mo na kumausap ka na ng tao, nasabi mo pa kumausap ka ng tao na itsugi si PBBM, si Elisa, si Speaker Martin, at sabi mo pa no joke. Pagkatapos ngayon sasabihin mo walang kontrata. My God, nag-iisip ka ba, VP Sara Duterte? Bakit napakabugok mo naman yata? Lawyer ka pero napakabugok mo, VP Sara Duterte. Ano na nangyari sa'yo? Grabe. Months ago, Duterte grabbed headlines when she said in a record interview that hired an assassin to kill President Marcos and others. She even underscored that it was no joke. Correct. Duterte later insisted the remarks were made in jest, but repeated them in another media appearance. Oh, biro lang daw yun. Biro ba yun na nanlilisik yung mga mata niya habang sinasabi niya pagkatapos namumulaklak sa kakamura? Sasabihin niya biro. Pagkatapos nung tinanong pa siya, nung kinabukasan yata, yun, inulit niya. Inulit pa niya yung kanyang sinabi. Grabe mga kaibigan, sinungaling ang bugok na vice-presidente. Siya na rin ang nagsabi, kumontrata ako ng assassin ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin nanggaling yan sa kanya. Inulit pa niya. Hindi ho ba? Another interview, inulit niya. Bukoy underscored. She herself said it. I hired an assassin, killer, and it didn't come from us. It came from her. Diba? Kaya mga kaibigan, wala po lusot dito, si VP Sara Duterte. Hindi po niya yan malulusutan. Dahil sinabi naman po niya talaga yan, Ay, nako. Si Sara, parang tatay niya.
Napanood ng buong Pilipinas na mismong si Sara ang nagsalita na may kinausap daw siyang assassin para patayin sina PBBM, Efelisa at Speaker. Tumpak, di ba? So 7 months ago, proud pa siya at hindi niya pinagsisisihan ang kill remark niya. Correct, di ba? Sinabi niya yan eh. Hindi daw niya pinagsisihan yung kill remark niya. At inulit pa niya. Pagkatapos ngayon sasabihin niya, ay wala namang kontrata. Oh, grabe, no? Pero last February, nag-umpisa na ang pag-deny niya at iniiwasan ang kahit anong tanong tungkol dito, 'di ba? Narinig niyo yung yung tinanong siya, sabi niya, wala naman ako sinasabing assassin. Hindi ko naman sila hindi ako nagbabanta na na may papatayin, 'di ba? Nag-deny na siya eh. Grabe mga kaibigan, ang sinungaling. Sinungaling talagang gaga. Oh. Manang-mana sa tatay niya, sinungaling. Grabe. Tingnan natin to. Yan. So, sabi ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers, House Quadcom lead chair on Saturday said there is evidence that impeached Vice President Sara Duterte admitted to a kill plot against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez. This came after Duterte on Friday denied threatening the life of Marcos Jr., which is the first article in the impeachment complaint signed by over 215 House members and sent to the Senate for trial. So, mga kaibigan, merong kumbaga, hindi niya yan may pagkakaila kasi merong mga videos, no? Sabi niya, may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya na kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, she said. And sabi niya, nagbili na daw siya pag namatay ako. Sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said, yes. Diba? So mga kaibigan, eto, kahit sabihin pa niya, a plan without a flesh, hindi totoo yun, mga kaibigan. Kasi the fact na kumausap na siya ng tao, nangontrata na siya ng tao, yan ay isa ng krimen. Krimen yan. Biruin mo, vice-presidente ka, may kilala kang killer, may kilala ka talagang assassin, nangungontrata ka para magpatsugi ng tao. Vice-presidente ka ha, pero ganyan ka. My God, how much more ang mga common tao? Ano na lang ang mangyayari sa mga common tao? Grabe. So, may mabigat na kaso at kaparusahan ang remarks ni Sara Duterte, conspiracy to commit murder, inciting to rebellion, and brave threats. Yan. Correct, no? Mga kaibigan. So ngayon, medyo nare-realize na niya na mabigat yung kanyang kaso, kaya dinideny na niya, no? Huwag natin kalimutan na noong panahon ni Rodrigo Duterte, inaresto ang isang teacher dahil sa pagbabanta kay Pangulong Duterte. Correct. Isang teacher na wala namang kakayanan magbayad ng assassin o magbigay ng reward upang mapatay si Digong. Nakita mo may pinaaresto noon ng isang teacher dahil nagsabi na magbibigay siya ng pabuya sa makakatsugi kay Digong. Pero anong sabi ng teacher? Wala na. Biro lang po yun. Wala naman po akong ganun kalaking pera. Pero itong si BP Sara Duterte, may kakayahan siya, mga kaibigan, na magbayad talaga ng assassin. At sabi niya, kumausap na siya. No joke. No joke. Yan. So, mga kaibigan, malaki ang ebidensya dito. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit po gusto ni BP Sara Duterte na ipa-dismiss ang kaso, di ba? Yan. So, ito po mga kaibigan, NBI arrest individual who offered 50 million reward to kill President Duterte. National Bureau of Investigation, NBI, today announced the arrest of 25-year-old high school teacher who posted in his Twitter an offer to 50 million reward to anyone who can kill Duterte. Yan. So, pinahuli po yan, mga kaibigan, yung teacher na yan. Hinuli po yan. Grabe, no? Yan. Pero,
Si VP Sara Duterte hanggang ngayon namamayagpag pa. Dapat yan, inuhuli na yan eh. Di ba? Dapat walang special, kumbaga, walang mataas, walang mahirap, dapat ganun. Dapat ipahuli na yan si VP Sara Duterte at ipakulong. Kasi malinaw na nag-threat siya sa buhay ng tatlo, no? Si PBBM, Elisa, at saka si Speaker. 'Di ba? So yan po mga kaibigan yan po mga kaibigan ang isang malinaw pa sa sikat ng araw mga kaibigan, no? Yan, no? Kawawa naman yung yung Filipino teacher Romel Mas reacts to being taken into custody by National Bureau of Investigation agents in Santa Cruz, Philippines, May 12, 2020. Kita mo nag-tweet lang siya na magbibigay ng 50,000 sa makakatsugi kay Duterte. Tapos na kaagad siya, hinuli. So dapat hulihin na rin si Sara at ipakulong. Diba? Yan. So yan po mga kaibigan, no? So yung sinasabi po ni Sara, mga kaibigan, ay hindi natin alam, nasasabi ba niya to dahil siya'y bobo o talagang siya'y sinungaling? Diba, mga kaibigan? Biruin mo wala naman daw kontrata. Sabi ni VP Sara, wala naman daw kontrata sa hard killers na sinasabi niya. So saan daw yung ebidensya? My God, kailangan pa ba ng kontrata? Kailangan pa ba ng mga papel, ng pirmahan kapag ikaw ay magpapatsugi? Ganyan ba ang ginagawa niyo? Grabe, mga kaibigan, So, yan po mga kaibigan, dyan po tayo nagwawakas, pero bago po tayo magwakas, mga kaibigan, ay magbabasa po muna tayo ng comment. Basta tayo comment. Yung may sense na comment. Basta tayo ng may sense. May sense na comment. Ronald Habungan, okay lang umidulo sa isang tao kung nasa tamang ginagawa para sa bayan, kaso sariling bansa niya nilaglag sa mga ibang bansa. Tumpak. Correct po kayo dyan, no? Nilaglag ni VP Sara Duterte at sinisiraan ang ating bansang Pilipinas. At naangat po niya ang China. Dun po sa sinabi niya, piruin nyo kanya pong binatikos ang San Juanico Bridge. Ganun daw ba? Hindi daw tourist spot ang San Juanico Bridge. Hindi ba niya alam na ang San Juanico Bridge ay ginawa noong 1969 at natapos noong 1973 at hindi ba niya alam ang story ng San Juanico Bridge? Ang San Juanico Bridge ay isang love bridge na tinatawag
na eto ay iniregalo, no? Isang regalo ni Apulacay kay FL Imelda Romualdez Marcos para pagdugtungin ang dalawang probinsya, ang Leyte at ang Samar. Dahil during that time, hirap na hirap ang mga taga Leyte at mga taga Samar para kalakal, no, para pumunta yung taga Leyte, hirap na hirap mga lakal papuntang Samar, yung taga Samar hirap na hirap sila papunta sa Leyte, no, kailangan pa ng bangka, etc. Pero dahil dyan sa San Juanico Bridge ay naging maayos, naging maganda ang ekonomiya at turismo ng Leyte at ng Samar kasi napagdugtong So historical yan mga kababayan ha. Tapos during that time, ang San Juanico Bridge ay talaga namang napakaganda ang disenyo at sa tibay. Mga kaibigan, ipinagmamalaki yan ng architecture and engineering na mga kaibigan talagang maganda ang pagkakagawa. At siyan po ay during the time 1969 to 1973, hindi pa ganoon kumbaga hindi pa ganoon ka-advance, no, ang mga tao sa paggawa ng mga structure. Pero nagawa itong San Juanico Bridge ng napakaganda, very amazing mga kaibigan. At napakaganda ng lugar, napakaganda ng place na yan, talagang yan po, nandun makikita mo yung mga historical value, no, at saka yung ganda, no, ng San Juanico Bridge na yan. Hindi ibig sabihin na 2.16 na kilometers lang ay hindi na siya pwedeng maging historical. Hindi ganoon, hindi na siya pwedeng maging tourist spot. Hindi po ganoon. Kasi kung ang pagbabatayan lang natin ay yung haba ng tulay, mga kaibigan, kung ang pagbabatayan lang din natin ay yung modernization, no, ng isang tulay or ng isang construction or ng isang building, ibig sabihin pala yung mga luma pala natin ng mga buildings, yung mga luma natin ng mga katulad na lang sa Vigan, di ba? Yung Vigan, ang ganda-ganda niyan, tourist spot yan. So ibig sabihin pala mga kaibigan, yung Vigan hindi na rin dapat maging tourist spot kasi luma na. So yung sinasabi po na yan ni VP Sara Duterte, isang napakalaking kabobohan. No? Biruin mo, naging mayor siya, naging vice-presidente, naging DepEd secretary, pero hindi po nawala ang kanyang pagiging bugok. Grabe, no? Bugok talaga. Lutang na, bugok pa. Malala. Akala ko nga no, si Lenny ang bugok at lutang pero hindi naman pala Si Sara naman pala yung bugok at saka lutang, hindi pala si Lenny. Diba? So, yun po mga kaibigan, no? Diyan po nagtatapos ang ating live. Maraming pong salamat sa mga nanood, mga kaibigan. Thank you very, very much. At magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye. Fight fake news, expose the truth. Bye-bye.